Ito na mga kotsero. May nabisto. Bistado ang kasinungalingan ni Kibolok. Bakit? Una, dahil dun sa Showcause. Babasahin mo natin yung balita. Ito kasi nangyari. Ontiveros says, Kibuloy's response to Showcause order unsatisfactory. Urges Senate for immediate issuance of arrest warrant. Ayan na. Maglalabas na ng arrest warrant ng Senado. Kung nakalimutan nyo mga kotsero, may contempt order na rin sa House of Representatives. Kaso mukhang ang House of Representatives is having a change of heart. Mamaya malalaman nyo kung ano yung change of heart nila. Pero ito yung balita kanina tungkol kay Kibulok at sa pag-aresto sa kanya. Panoorin natin. Pirma na lamang ng liderato ng Senado ang hinihintay para mapaaresto ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Samantala, binatikos naman ng isang mambabatas ang ginawang pagtanggi ng abogado ni Kibuloy sa umano'y listahan ng mga kondisyon ng religious leader bago humarap sa Senado. Wait lang. Nabisto kasi na nagsinungaling si Kibulok dito. Panoorin natin. Ito ang balita ni Hardin Delgado. Any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kibuloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Maaari nang ilabas ng Senado anumang oras ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, nagpadala na siya sa abogado ni Kibuloy at Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ng kopya ng tugon ng kanyang komite sa paliwanag ng religious leader sa show cause order. Guys, pirma na lang ni Zubiri ang kulang. Senator Zubiri, baka naman gusto mo ng paggalawin ng baso. Paggalawin na natin yan kasi lantarang kayong binabastos na itong Kibulok na to. Ng Senado. Dito nanindigan ng senadora na may kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga kahit pa may nakabinbing ng kaso sa korte patungkol sa mga aligasyon. His explanation is nowhere near satisfactory. Okay. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. So ang malamang rehash lang daw Sabi ni Ontiveros So malamang sa malamang yung content ng kanilang mga sinulat ay number 1, hindi korte ang Senado. And kung gusto nilang magkaroon ng hearing tungkol dyan, dapat filean siya ng kaso, number 1. Number 2, ano pa may mga justification na before? Security, it will be a danger to Pastor Kibulok na siya pumunta doon in person. Ayan. So, tingnan natin. Malamang, yun lang din ulit. Rehash lang daw Nang kwenta di tuloy natin itong break. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan. So, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Maggawa kayo ng account. Lagay nyo ba ang account details nyo? At pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag gagamitin nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan. Ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit para ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Here we go. Ayon kay Senate President Zubiri, aaralin niya ngayong araw ang tugon ni Kibuloy at Senator Hontiveros para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Bagal! Samantala, pinatunayan naman ng senadora na galing mismo kay Kibuloy ang naiulat na 17 kondisyon nito para dumalo sa investigasyon ng Senado. Ito'y matapos itanggi noon ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga naturang kondisyon. 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayong dalawa. Kasi parang tinatawag ako ni Tiveros na ayaw, tapos dito sila sa social media na parang nangyari ko na hindi ka magano ko i-contempt and question by kaya napilitan ako na magbigay na sa condition. Sinubukan
nasubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Wala pang pahayag Nabisto. Ngayon mga kotsero, may sinabi ako dyan before. Kasi, di ba ang sabi ko nun? Sana nilaglag na, di ba kumalat to, lalo sa mga bayaderos. Tapos may mga vloggers pa na nagkakalat ng 17 commandments na yan. Tapos naglabas ng statement si Attorney Topacio na fake news daw yun. Fake news. Okay. Naalala ko, nung tinapi ko yan, ang sabi ko, sana, mas totoo na nilaglag kayo. Naalala ko yun eh. Sana mas totoo na nilaglag kayo. At least, kapag nilaglag kayo, buo ang kredibilidad nyo. Doon sa mga vloggers. Buo ang kredibilidad nyo. Bakit? Nilaglag kayo eh. You meant to share the 17 commandments of Kibuloy in good faith. Good faith. Kaso hindi. Hindi pala. Totoo pala yung 17 commandments. Which means, bayaran nga kayo. Kinalat nyo to? Itong basura na to. Hinayaan nyo, naggamitin kayo para magkalat ng ganitong klaseng kalokohan. Kasi alam nyo, mga kotsero, hindi gagawin ng normal na tao to, magkalat ng ganito. Lalo na alam nila mali. Kailangan maging bayaderos ka para maging ganyan ka. Ay, sabay. Oo. Or sobrang mahal mo si Digong at si Kibuloy para lang gawin yan. But I doubt eh. Sabi ni, sino to? Ba't wala kang pangalan? Kaso ko si Jared, wala silang credibility eh. Pera-pera lang talaga. Yun na nga eh. Ay, naka. Anyway, tuloy. dito ang kampo ni Kibuloy. No comment daw, no comment. Magkakaroon pa ng isang pagdinigang Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy. Panawagan niya ngayon sa mga kapwa niya senador, huwag anyang hayaang maliitin ang kanilang institusyon. Kumpiyansa rin ng senadora na maayos na ipatutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully, walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Horin Delgado, UNGBB Zen Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang... Nakakairita siya magsalita. Kahit uma-agree ako sa sinasabi niya, nakakairita siya magsalita. Ewan ko ba't gano'n. Siguro dahil alam kong dilawan siya, dalawang pig CPP. Tama naman yung sinasabi niya, pero nakakairita pa rin siya, mga kotse. Promise. There's nothing likable about this woman. Aming pinahahalagahan. Nakabinbin pa ang detention order ng House of Representatives laban kay Apollo Kibuloy. Pinatawan ng contempt ang kontrobersyal na religious leader dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan ito ang honorary person ng network. Target ng ipasa ng Kamara ang panukala sa Miyerkules, March 20 bago ang congressional break. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, ang may akda ng hakbang na nagsusulong na bawiin ang SMNI franchise, mas mainam kung Senado na ang mangunguna sa paglalabas ng detention order. Senado na lang daw. May change of heart ang lower house, guys. Parang gusto nila na Senate na lang daw ang maglabas ng detention order. Alam nyo,
Well, sige, pagpapahinggan natin. So if you take a look at ours, tapos na po yung franchise revocation, although it might be considered that since continuing pa naman yung inquiry on fake news and red tagging, they could still be included. Pero parang baka mas appropriate that the detention order be with the Senate. So again, this is all up to the leadership, hindi pa tayo sigurado, but it might be more relevant for the Senate to now take the lead. It actually makes more sense. O tutuusin. Ako sa ano lang naman, no? Kasi mas mabibigat kasi yung kailangan pag-usapan dun sa Senate. I mean, etong sa lower house, walang problema. Walang problema. Okay din yan. Pero bababaw yan eh. That's the franchise eh. Walang far-reaching implications yan eh. Hindi yan katulad dun sa Senate. Yung sa Senate kasi, it's criminal in nature. And dahil it's a hearing in aid of legislation, malay natin, magkaroon tayo ng batas that will tawag dito, make the penalty for qualified crimes more severe, di ba? Why not? Lalo na yung mga nanggagaling sa men of the cloth. Lalo sa men of the cloth. Sa men of the cloth, mga pastor, pare, di ba? Mga ganyan, mga kulto, etc. etc. Lalo na pag doon nanggagaling yung abuse, there should be a much higher penalty compared dun sa regular. So, let's see. Kung pwede lang, kaso meron sa constitution natin na may separation of church and state. Hindi mo pwedeng i-regulate ang religion sa constitution natin. Which is good also. Okay din naman yun. Yun nga lang, it leaves the country with all of these kinds of people. So, pero wala, hindi tayo makakapag dun eh. Wala tayong control dun eh. It is what it is. Wala tayong dun. Wala tayong control dun. Ito ngayon na mas matindi, mga kotsero. Pag-usapan ngayon natin si VP Sara. Kasi ngayon, mga kotsero, unti-unti nang naku-question si VP Sara pagdating sa kanyang loyalties, if any. Alam naman natin kung nasan yung loyalties niya, kung tutuusin. Pero, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Diba? Basic yun eh. Basic eh. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Basic yun. Ngayon, mga kotsero, ito yung ganap. Ito yung sabi ng ibang mga congressmen kanina tungkol dito. Solon's warn VP Sara, joining anti-admin rallies may send wrong signals. Alam nyo, feeling ko, hindi lang to warning tungkol sa anti-admin eh. Feeling ko, nagpaparinig sila eh. Nagpaparinig sila. Pero sana, hindi na lang sila nag-comment ng ganito. Kasi kung magko-comment sila ng ganito, tapos ito pala yung strategy nila, o di nabanggit na nila yung strategy nila, di ba? Sana hindi na lang nila sinabi. But, if this is really the intention, no? Really to warn VP Sara, okay lang yun, walang problema. Sabi, si one rider pa rin, si David Suarez. Si Ramon Rodrigo Gutierrez. Yan. Kanina yung nagsasalita. Tapos si Suarez, yung kalbo, na laging kasama ni Martin. May sinabi sila kanina. Ang sabi nila, during the rallies, Duterte's father, former President Rodrigo Duterte, accused incumbent Ferdinand Marcos Jr. of aiming for term extension in pushing for charter change. Ito naman kasi talaga yun. Actually, yung mga rally-rally na yan, na ginawa ng Duterte camp, it's nothing. It's not even close to a prayer rally. It's really a political rally cloaked under the guise of a prayer rally. But it's not. Wala silang pinagkaiba sa mga dilawan, mga kotsero. Naalala nyo, 1986 pala,
Yung Catholic Church, ginamit for political purposes. Ganon din yung nangyayari dito. Except, gumamit sila ng kulto. Kasi gamit ang kulto. So, dinami-dami ng pwede niyong gamitin. Kulto pa. Ay, naku. Ay. Ang sabi ni Gutierrez, we respect everyone's right to freedom of expression. I suppose the attendance of certain personalities at the rally could always be construed as personal exercise of that right. Baka naman kasi pwede mong sabihin na exercise of that right yan personal expression, yan, freedom of expression. Yun, baka daw ganun. Pwede naman kasing ganun. Pero, bagamat datapwat, but, given the positions we are in, we have to consider, of course, the intricacies that are involved. Bakit? Ba't kailangan mag-reconsider? Ano yun? Your mere attendance might be misconstrued by other people. Baka ma-misunderstand ka, ma-misinterpret ka. BP Sara. Yun ang sinasabi niya. I will not make any calls, but I hope that we consider the messaging that it might promote. Especially given the statements made in that rally, because when one attends a rally and the statements are made, though you might not personally agree to it, your mere attendance might be misconstrued by other people. Yun. Ano ba kasi yung mensahe doon sa mga peking prayer rally? Parang peking reliyon. Peking prayer rally ng peking reliyon ng Apollo Kibolok. Ano ba kasi sinasabi doon? Una, Marcos resign. Number 1. Pangalawa, sasampalin ko si FL. Yun, mga ganun. Ano pa? Noong nakaraan, Marcos addict. Yan. Ano pa yung mga sinasabi doon? Marcos tamad. Yan, mga ganyan. Balentong. Mga ganun. Ganun yung mga ganun yung mga batikos mga walang kwenta. And sa 11 sinabi, sa 10 sinabi, 11 kasinungalingan. Mga ganun. Yung attendance mo lang daw doon, just your mere attendance, pwedeng isipin na ng mga tao na, uy, may plano. May plano. Ayan pa, sabi ni Ate Tess Villanueva, si VP na daw ang dapat mamuno. Nandun ka. So are you amenable to that? Are you complicit to taking down the Marcos administration? Nakikidisturb ka na ba, BP Sara? Yun. Yun kasi yun. Andun ka Buti sana, kung naglalabas ka ng statement na hindi, nandito lang ako para sumuporta kay Kibuloy, hindi sa mga sinasabi ng mga kasama niya. Hindi ako nandito para ibagsak ang Marcos administration, nagiging supportive lang ako sa tatay ko. Ganun. Kaso walang ganun Wala namang ganun parang soft introduction. Parang soft introduction na, dapat si Digong na yung si Sara na yung dapat na presidente, etc. Ganun kasi yung dating. Ang pangit And being the vice president, tapos haharapin mo si presidente, kapag meron siyang state visit, haharapin mo si presidente, ngingiti-ngiti ka, di ba? Parang, as if everything is fine and dandy. And when we know, kaming lahat, alam namin na, uy, may problema. Parang ang plastic. Parang ang plastic, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, sa title nitong part na to, di ba sabi ko sa inyo, si Kibuloy ang sisira kay VP Sara. Di ba? Ang plastic Maiki-join ka sa mga ganyan. Sinasabi ng tatay mo na si Marcos ang goal lang niya, magpa-extend ng termino niya, etc. Kasi hindi ka magsasalita. Wala kang sasabihin. Yung Marcos addict, wala kang sinabi. Ikaw pa naman yung vice president. Pero ayaw mong... Tapos nagkiklaim kayo na unity team kayo. Di ba? Magkakampi kayo. Tapos natahimik ka lang.
Ayaw nyo kasing tumayo eh. Ayaw nyo tayuan si Presidente eh. Bakit? Kasi baka mawala yung suporta ng DDS. Baka mawala yung suporta ng DDS eh. Huwag ka mag-alala. 2% lang yan. 2% lang yan? Ano ba? Si Mocha nga hindi na naipanalo eh. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Na sobrang walang kwenta ng mga boto ng Duterte Balahura supporters. Si Mocha hindi na naipanalo. 100-something thousand lang yata yung kuha niyang boto. Sigurado ko yung mga bumoto na yun, 110-something thousand na bumoto kay Mocha Uson bilang party list. Eh, yun, mga hardcore DDS yun. Imagine. Ano yung kinakabahan nyo na mawala sa inyo? Di ba? Anyway, tuloy natin. Meron pa to, si Suarez naman, yung kalbo, sabi, I think maybe in the next few chances we should be aware of what the events we are attending because people can see the tenor of that prayer rally. I think the anti-administration sentiment and the calls being made by the people are very strong. Of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, it sends the wrong signal, especially for me because we fought for both of them. Totoo naman. Totoo naman yan, mga kotsero. Ako nga pinanghawakan ko yung unity team na yan hanggang last year. Pinanghawakan ko talaga yung unity team na yan. Umasa talaga ako na hindi yan totoo, na hindi mababasag ang unity team. Hanggang up until nangyari yung mga ganap last year. Nung nakisali na si VP Sara dyan sa mga distab na yan. Nung inumpisahan ni Digong yung distab, yung pang-umpisa niya diyan, mga kotsero, yung sa yung sa Pulboron. Yun yung umpisa nun eh. Nung nabalitaan ko yun, sabi ko, wala. Wala na. Ito na yung distab. Turn off na ako kay Digong. In effect, turn off na rin ako kay Sara. So, wala eh. Umasa mga kotsero, ulitin ko to. Ilang beses ko na inuulit to sa live stream ko. Ulitin ko lang, tumatak sa mga utak nyo. 2022 pa lang, alam ko na magdi-distab sila. 2022 pa lang. Bakit? Sila nagsabi sa amin. Mga DDS ang nagsabi sa amin eh. Ang sabi ko lang nun, sure kayo. Huwag naman kayong ganyan. May mga ebidensya ako dyan. May mga kasama ako nung binanggit yun. Those actual words, tanungin nyo si Sangkay, tanungin nyo si Mike Cervera. Yun, mga kasama namin yun. Sinabi sa amin. Alam namin na i-distab si PBBM. Umasa lang ako, mga kotsero, umasa lang ako na hindi nila itutuloy. Tinuloy nila. Anyway, kaya mga kotsero, itong anong nangyayari na to, na pag-attend ni VP Sara sa mga gantong rally, lalo na ako, kasi iisipin ko talaga, okay. Kasi ako, may balita na akong narinig tungkol dyan. So, syempre ako iisipin ko, baka talagang baka this is an extension ng kanilang plano to destabilize. Baka lang. Pero hindi natin sure. Pero, sabi nga ng mga kongresista, it is sending the wrong signals. It is sending the wrong signals. Ay, sa amin, hindi si Maharlika ang nagsabi. Aaron. Hindi si Maharlika ang nagsabi. Iba pa. Iba pa. Anyway, huwag niyong hulaan. Di ko rin naman sasagutin eh. Hindi rin naman ako sasagot. Ayan. Sa June daw. Ano yung sa June?
Ano yung sa June? Ay, parang ilalabas na raw yung Polvoron video sa June. Oo, yung balita. Sabagay, 2024, sinabi lang naman nila 2 years yung GMA Doctrine. GMA Doctrine. But they're forgetting, alam nyo mga kotsero, doon sa GMA event na yan, they're forgetting one crucial thing. Number 1, may people power. Number 1. Another aspect of that, number 2, is, hindi pala 1, o 2 crucial things. Pangalawa is, nag-resign si Erap. Nag-resign si Erap. Nag-resign si Erap. So, tingin nyo ba magre-resign? Unang-una, tingin nyo ba sasama ang taong bayan sa mga pinaggagawa nilang distab? Malamang sa malamang, hindi. Bakit? Ang ganda na nangyayari ngayon sa Pilipinas Maganda yung nangyayari sa Pilipinas Ba't ka Ba't ka maikirali? Number 1. Number 2, mapaparesign ba nila si PBBM? Malabo. Kaya nga ang tutok nila naalala nyo, ang sinabi ni Digong, kapag nagsasalita palagi si Digong, mahal ko ang military, mahal ko ang pulis. Bakit? Kasi ang nakapagpa-resign kay Erap ay ang military. Nung bumaliktad yung kanyang chief of staff sa military, kay GMA, doon na siya nag-resign. Kaya tingnan niyo si Digong, palagi na sinasabi, mahal ko ang military, mahal ko ang pulis, nililigawan ng pulis at military. Bakit? Kasi they are key to the destabilization plot. Sila ang susi ng distab. Sana lang hindi maniwala ang ating militar. Tingnan niyo si Sara, ganoon din ang diskarte. May namatay na di ba, mga military dito nakaraan. Punta agad siya, bisita-bisita. Ganun. Expect niyo na ito, may bago mga namatay na militar. Inambush ng Dawla Islamiyah. Malamang sa malamang, tingnan niyo, uunahan niya si PBBM pagpunta doon sa burol. Kayo. Maniwala kayo. Uunahan yan si PBBM magpunta ng burol. Maniwala kayo. Kasi again, the military is key to the destabilization plot. So yan. Anyway. So let's hope na alam nyo kasi mga kotsero sa distab, walang panalo dyan, lahat talo. Lahat talo sa distab. Bakit? Sira yung bansa Kapag para makapag-destabilize ka, kailangan mong sirain yung bansa. Pahihirapan mo yung mga tao, gagalitin mo sila laban sa gobyerno, mag-aakla sila, magpi-people power, etc. etc. Sisirain mo talaga yung bansa para makapagpa-distab ka. So again, mga kotsero, ang tanong, susugal ba sila? Susugal ba sila? I don't know. Let's see. Paagano sila katapang. Pero everybody loses. Everybody loses. Talo yung aalis, talo din yung papalit. Kasi bakit? Magre-rebuild siya Parang kang nagtibag ng bahay, tapos tatayo mo ulit. Kaya mo ba itayo yan ng isang araw? Hindi. Hindi. Nakadalawang example lang tayo ng distab. Si Cory Aquino at si GMA. Nagkataon lang naman na parehong babae. Nagkataon lang naman. Tingnan nyo, every time may distab, nung panahon ni GMA tsaka nung panahon ni Cory Aquino, ang gulo ng bansa, ang gulo ng Pilipinas. It is what it is. So, sana mamulat na tayo doon. Huwag na tayo umano sa mga distab na yan. Kalokohan na yan. Anyway, so mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Chad YouTube channel
At i-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?